Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Diyos na aming Ama, sa inyong panyaya ay lumalapit kami bilang isang sambayanan. Naririto kami hindi dahil sa takot, subalit dahilan sa pagtitiwala sa iyong dakilang kabutihan. Umaamin kami sa aming nagawang kasalanan sa pamamagitan ng awa sa kabutihan ni Kristong aming Panginoon. Patawarin mo kami sa hindi pagsunod sa mga kabutihang iyong inuutos, sa paggawa ng kamaliang iyong ipinagbabawal. Ibalik mo sa aming mga puso ang kapayapaan at pag-ibig. Liwanagin mo ang aming isipan sa kapatiran, maging mga anak mo na naghahatid ng kapayapaan sa pamayan ng aming tinatanging. Panalangin kay San Juan. Mahal naming patrong San Juan Bautista, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong pangangalaga sa aming bayan. Ihatid mo sa dakilang Ama ang lubos naming pasasalamat sa kanyang kabutihan at biyaya. Akayin mo ang lahat ng mananampalataya sa aming bayan sa pagbabagong loob at tiyak na pagsang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Gabayan mo ang mga naliligaw ng landas na magsisi at magpanibagong buhay. Naway ika'y maging buwan ng lahat sa katapangan, sa pagwasto ng mali, sa kababaang loob at pagmamasakit na mailapit ang mga tao sa Diyos. Tulad mo sana ay makibahagi din kami sa gawain sa pagliligtas ng kapwa. Hinihiling namin ang bayan ng Pola ay maging matatag na pamayan ng Kristiyano na binubuklod ng pagmamahalan, pagdadamayan at pagkakaisa. Hinihiling namin ang mga ito sa Panginoong Diyos sa iyong pamamagitan. Ama namin, sumasalangit ka sa bahinang ngalan mo. Mapasa amin ang mga Diyos ang loob mo dito sa lupa para namin sa langit. Ang Panginoong Diyos ay sumasalangit. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka sa luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Patron namin San Juan, dalangin namin Ama namin, sumasalangit ka sa bahinang ngalan mo. Mapasa amin ang mahiyang mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para namin sa langit. Nagpabautismo, pati na si Jesucristo, nagpabinyag din sa iyo. Ikaw ang Mababirheng Maria, tagapanguna napupuno ka ng ni grasya. Jesus Ang Panginoong na Diyos ay aming sumasalangit. Mesiyas. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat Patron at namin pinagpala San naman ang Juan, iyong anak na si dalangin Jesus. ang iyong bayan. Walang kang Luwalhati sa Ama pinanginaga, at sa Anak at sa Espiritu ay Santo. sinumbatan, kataksil at kasamaan, Ikasyam na Tetrad ay araw ng pinagwikaan. Kita kasi namin sa Juan Bautista. Nananalig kami na sa kinalalagyan mo ngayon. Kami ay patuloy mong sinusubaybayan at pinapatubayan. Patron namin San Tanggapin Juan, ang aming pasasalamat sa iyo at sa buong may kapal. Huwag po sana kayong magpapanginawa sa pangangalaga sa amin. Sa pagtatapos ng nobena ito, ay hinihiling namin na iligtas mo ang bayan ng Pola sa kalamidad, karahasan, kasamaan at kahirapan. Basbasan mo ang aming tahanan, kaya bayan, dapat sa lahat, pag-alabin mo ang aming pananampalataya. Naway gawin namin si Jesus ang sentro ng aming buhay. Dalangin mo na ang aming bayan ay mapuspos ng pagpapalan ng Diyos at kaming nananahanan ay maging marami
walang hanggang kaligayahan at kaluwalhatian sa piling ng Panginoong Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat at awitin natin ang unang saknong at ikasyam na saknong. Inangi ka at hinirang ng buong kataas-taasan, maging prekursor na mahal ng mananakop ng tanan at ng aming masilayan ang landas ng kaligtasan. Dinggin, Patron naming San Juan, dalangin kay dakila mo ngang santo, kilala sa buong mundo. Sugo, propet at maestro, pinsan at martir ni Kristo. Kaya dapat pamarisan, kakabanal at pangan, dinggin, Patron namin San Juan, dalangin ang iyong bayan. Magsiluhod po ang lahat. Dalit kay San Juan Bautista. Ginawa kang lubhang banal ng Diyos, sa iyo'y nagbigay buhay. Dakila ka at marangal, buhay mo'y dapat pamarisan. Hinabing balahibo ng kamelyo at balat ang pamikis mo. Taga-Hudeya ay dumayo, nakinig sa pangaral mo. Nang lumabas kay nangaral, baybay ilog ng Hordan, mga talinhagang tinuran, nagbukas sa kanilang isipan. Sa ilog ay nagbautismo ng napakaraming tao. Lumapit din si Jesucristo at nagpabinyag sa iyo. O Bautistang tagapanguna ng manunubos, awa mo'y ipagkaloob, ipamagitan kami sa Diyos. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at Panginoon naming lahat, na nagkaloob sa amin ang banal na si San Juan Bautista bilang aming patron. Marapatin mong matularan namin ang kanyang mabuting halimbawa at matupad sa aming buhay ang kanyang mga aral. Sumaamin kang piling tuwina at huwag mong bayaan na mawala sa aming kaluluwa ang grasyang nagpapabanal. Mamuhay nawa kami sa kabanalan at gumawa ng mabuti sa araw-araw. Maipakita sana namin sa pamumuhay ang pagiging mabuting Kristiyano. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ang uling araw ng pagsisiyam sa karangalan ni San Juan Bautista. Ang tema po sa araw na ito, San Juan Bautista, ihatid mo kami sa Panginoon, pananampalataya sa pasyang lumakad sa katuwiran ay patatagin. Atin din pong isama sa ating pananalangin ang mga misang pasasalamat, kahilingan at tatanging intensyon ng mga sumusunod.
Robert and Flora Cabrera Escares, Mr. and Mrs. Mateo Macaraig Jr. and family, Sunny M. Sanchez, Robic and Minerabulan and family, Rudy and Vicky Zamora and family, Joanne, Ryan and Emmy Manjares, Ramil and Evelyn Magnaya and family, Heidi and Francis Layas and family, Jose, Rosalie and Hans Liang, Antonio Rivera and family, Christine V. Gonzalez, Vice Mayor Doji and Bea Panganiban, Francisco family, Consehal Jerry Fitasanan and family, Yusek Gilbert and Mayor Jennifer M. Cruz, Jemima Cruz, Patricia Cruz, Miguel Cruz, Samantha Cruz, Manolo and Annalyn Sagid, Annalyn and Ashley Natal, Ana Maricel G. Gualberto and family, Manny and Nora Garcia, Venturanza family, Maranan family, Noriette and Kimberly, Rosalie Gonzalez, Madi Mayores, Mina Venturanza, Noel Abraham, Pet, Tria, Seraya and Gab, Anel, Aisel and Andy, Aljun, Gemma, Jeline and AJ Rabulan, Tessa E. Venturanza, Nilda, Attorney Gerard, Dr. Iris Venturanza, Neri Abraham and family, Erwin and Mona Lisa Cortez and children, Jimmy and Elise Corrigan, Emma S. Logatok, Armina Umbaw, Nenita Basa, Rene Basa, Carol Basa, Josephine and Luis Basa, Daria Mogtahi and Louis Basa, Ver and SP Galapate, Christine Carla Galapate, John Kaiser Galapate, Mr. and Mrs. Manolo de Lima and family, Mr. and Mrs. Jojo Ruan, John Paul and Claire Angel, Tessie Raymond Aceron and family, Rene and Ellen Aceron and family, Moises Castillo and family, Minyo and Arlene Brasal and family, Ferdy and Merly Mendita and family, Nionette Aceron, Richilda, Joanna, RJ, Nathan and Adam, Ricky and Edna Hernandez and family, Lorna Villanueva Martin, Telma Venturanza, Edna V. Divino and family, Kim Arvin and Michelle Divino and family, Shelito Villanueva, Mr. and Mrs. Jesus A. Villanueva Jr., Mr. and Mrs. Herbert Manabat and family, Enrique and Joyce Anonuevo and family, Beng and Nazaret, Mrs. Celeste Ferreira Palek, Ray and Lani Apulog, Ina and Kian, Lori and Elni Labrador and family, Martin Maan and Iya Rivera, Nemia Sinalubong and family, Medinilla brothers and sisters, Judge Harry, Christine and Harrison Haminola, Celso Bodog Oliveros Jr. and family, Felicitas, John Rex Chris Gerard Nunez, Jerry and Inday Pasha and family, Father Marlon L. Labay, Arnold and Anamin Arcangel and family, Angelo Beng, Miko and Maxine Arcangel, Grace Nicole Caril Arcangel, Marvin and Alpha Ocampo and family, Elmer Elmingi and Noriel Gutierrez, Emmanuel Perla and May Novinario, Luis Raquel, Jaira and Jan Alvin Romasanta, Ruth de las Alas, Irene Makalintal and Jeanette Bumanglag, John, Kyle, Clyde Monteron, Mr. Jed Ramirez, Pet and Mase Manggubat, Guagua Isabel Ramos, Red Ocampo, LP Ramos and family, Marencho and Eufosina Ramos Rivera, Gina Gian Gillian Sige, Arvin Mantala, Gerardo, Jonisha, Geraldine, Daryl Caleb Narsoles, Alvin Meji, Altea Logatok, Kalapatiya family, Michael Maria Dedes and Marcus Maynard R. Pasco, Welmer, Michelle and Marcharlie Cesar P. Padilla, Danilo and Lisa Villanueva and family, Jaime Alicia Alaisa Lascano, Jocelyn Gualberto and family, Manny and Liberty Basco, Lloyd and Marifi Lontok, Joanne Perez Padilla, Jenny Perez and Daniel, Mr. and Mrs. Ruel Marayan and family, Mercedes Milambiling and family, Abad and Remy Mutia Imperial, Fred and Elia Villanueva and family, Sangguniang Kabataan Municipal Federation, Gary Lawig Escares and family, Sheila and Donato Turgo, Joffre and Susan Oloroso, Renato and Ellen C. and family, Marlene and Jesus de Guzman and family, Attorney Lloyd Fetisanan and family,
May Lavares, Bae Evera, Jumar Lusterio, Malu Tupas, Chris Madris, Bel Oloroso, Jenny B. Abling and family, John Joseph and Willouie Oloroso, Sis Lolit and Richie Barredo, Roy and Joselina Magpantay and family, Wency Lanot, Lontok Brothers and Sisters, Harold Cabellion, Shamer Joy, and Trina Perpetua L. de las Alas, Paula Catholic School Incorporated, Esther Maranan, Helena Cassandra, Mr. and Mrs. Jeric Surat, Maamo Family, Mr. and Mrs. Felix Sosa, para sa kaluluwa nila Parminio, Juanita, Ruben, Levi and Susan Aceron, Manuel, Semona, Remedios, Rosario, Leonardo and Mildred Aranas, Juan Labay, Francisca Luterio, Mary J. de Guzman, Felicitas, Federico and Marlon Lanot, Leonardo Panganiban Sr., Flor de Lisa Pasco Panganiban, Teodoro A. de las Alas, Vicente and Lilia Lontok, Eduardo, Ingrid Marie and Natividad Lontok, John Jeffrey L. Casapaw, Restituto Lasso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngitian at batiin niyo po muna ng magandang hapon ang inyong katabi.
Purihin po natin ang Panginoong Diyos sapagkat tayo ay sumapit sa ikasyam na araw ng ating Misa Nobena para sa ating paghahanda sa kapistahan ng mahal na patrong San Juan Bautista. Isang malaking biyaya na ngayong 2026 tayo muli ay magdiriwang ng kapistahan. Upang tayo po ay maging karapat-dapat sa paghahay ng ating mga panalangin sa misang ito. Tahimik po muna nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Hingin po natin ang awat patawad ng Panginoong Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhatiin natin ang Diyos. Arangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautista ang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias,
nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniuutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing, nabilang na ang mga salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Hilcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote, Hilcias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isanggunin ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hosias ang matatanda ng Huda at Jerusalem, at sila ay nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Pagkasilang ikaw na aming nasahan, sa pulpasa pagkasilang
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, hindi ninyo nakita si Jesucristo, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinauunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaano po ba kadali na kayo ay magpasya na magsimba ngayon? Mahalaga po yung pagpapasya, yung desisyon. At sa bawat desisyon po, ay mas maganda na ito ay may tuntungan o magandang pundasyon. Ngayon pong ikasyam na araw ng Misa Nobena, ang ating misa sa bisperas ng piyesta. Ang tema po ay San Juan Bautista,
ihatid mo kami sa Panginoon. Sa pasyang lumakad sa katwiran ay patatagin. Alam naman po natin ang paglakad. Nakatutuwa kung ang tao o ang bata ay marunong nang lumakad. Nakatutuwa kung ang bawat tao ay mayroong palaging lakad. Kaya't ang paglakad sa ating buhay sa daigdig na ito ay ang ating paglalakbay. At ang pasyang hinihingi sa atin para lumakad ay sa katwiran. Ano po ba yung katwiran? Hindi po ito rason. Hindi po ito paliwanag. Kundi ang katuwiran ay aking inunawa na salitang nagmula sa tuwid. Dahil ako po ay 6 na buwan nang dinala ng aking tatay kasama ang 2 kong kapatid sa Maynila, kaya nasanay po akong maglakad sa patag. At pagdating po ng 8 years old, kami po ay umuwi uli ng Mindoro. At dito na nanirahan sa bundok na sakop ng Barangay Pakyas na ngayon ay ibinukod yung sa amin sa bundok San Cristobal. At ito po yung bundok. Ang daan ay rough road, ang daan ay madamo. Masukal, marami pong layak. Kaya po't nagagalit ang aking tatay kapag ako'y hindi makalakad ng tuloy-tuloy, ng matuwid. Lagi pong sabing sa akin, ikaw ay palampalampa. Kaya't alam natin kung ang tao ay matuwid ang paglakad. At ang matuwid ay inunawa natin sa ating kultura na ang bawat tao ay inaasahan na makalalakad ng maayos. Physically. Pagdating po sa usapin ng edukasyon at ng propesyon, sinisimulan po natin ang ating kaisipan. Laging gusto ay tama. Tamang basahin ang abakada at tamang ihanay ang mga letra ng abakada sa tamang salitang hinihingi sa mga ito. Kaya't yung salitang bata ay nilalagyan ng letra ng ba, nilalagyan ng a, nilalagyan ng ta, at nilalagyan ng a para maging tamang salitang bata. Inihahanay po na tama ang ating kaisipan, kaya ibinibigay sa atin yung 4 fundamentals of arithmetic. Na ang isa at isa ay 2. Ang 2 kapag binawasan ng isa ay 1. Kapag ito ay iniangat na sa multiplication, darating din sa division. Yan po ang arithmetic. Pagtas po ng ating pag-aaral, ibinibigay sa atin ang mga prinsipyo. Bilang isang mabuting tao, kailangan tayo po ay mamuhay ng may legalidad. Kung ano ang nararapat. Ano po? Kaya sa amin po, hindi pwedeng maunang kumain ang bunso sapagkat ang mauna dapat ay ang panganay, sunod ang pangalawa, at panghuli akong pangtatlo.
Tama po na laging sumunod sa utos ng magulang. Tinuruan po ako sa prinsipyo ng pagiging matuwid ng aking tatay. Nang ako ay grade 4 na, tinuruan na akong humawak ng lagari, sirutso. At dapat ang lagari kapag gagamitin para matuwid ang dinaanan ay guguhitan at itutulak ng unti-unti. Nang ako po'y makatapos ng grade 6, ako ay pinatigil at mas lalong matindi ang pagtutuwid ng daanan ng lagaring manumano na iyo akin. Sa 20 talampakang haba ng kahoy na ginigit-git. Kapag po sumala sa pitik ang takbo ng lagari, ako'y hinahampas ng aking tatay sa ulo. At dahil masakit ang hampas, pinagsisikapan ko pong laging tuwid ang talab ng lagari sa tablang ginigit-git. Kaya't ito po'y naging prinsipyo ko sa buhay na ang mga bagay-bagay ay ituwid sa aking buhay. Kaya ako po'y natutong magsipag sa pag-aaral na ang aking intensyon, simula nung ako ay grade 4 hanggang grade 6, ako ay maging first honor, kaya po ako ay nag-aral. Dahil sinabi ng aking tatay, hanggang grade 6 ka lamang mag-aaral. Kung hanggang grade 6 mag-aaral, dapat na talagang pagbutihin. Kaya't mahirap po ang magtuwid ng mga bagay-bagay sa buhay. At nakita ko pong magandang pagtuwid ay yung pananampalataya sa Diyos. Ako po ay burakbol din sa pag-aaral nang ako po ay nag-high school after na ako itumigil ng 2 taon. Sumalit nang ako ay matutong magdasal ng rosaryo, ako po ay nagsipag mag-aral dahil alam kong hindi lang ang aking kagalingan sa pag-aaral ang kailangan, kundi kailangan ko ng tulong ng Diyos. Kaya't bago po mag-exam, bago mag-review, ako po'y nagdadasal at nagtitiwala sa Diyos na magiging matuwid ang lahat ng sagot ko sa exam para ako po ay makapasa. Pagka-graduate ko po ng high school, ako ay nagkolehiyo. At pinag-aralan po sa kolehiyo ang social ethics. Alin ang tama at alin ang mali. Na pagkatapos pong malaman ang mga bagay na tama, ay pagsisikapan na ito ang magiging gabay sa buhay. Dahil gusto ko pong magpare, ako ay nagpatuloy na mag-aral sa teolohiya. At ang tinuro naman sa morality, sa liwanag ng pananampalataya, ay kung ano ang mabuti at di mabuti. Sapagkat ito po ang ginugusto ng Diyos. Kaya nga dahil gusto kong magpare, laging pinagsisikapang maisabuhay ang mabuti at maiwasan ang tama. Kami po ay 10 umakyat na seminarista sa Tagaytay. Sa 10 po ako ang mag-isang hindi marunong tumagay. Pero hindi ko po ginawang dahilan para ako ay humiwalay sa 10 kong kaklase, kundi ang aking pakikisa sa aming 10 magkakaklase ay ipinakikita ko. Ang katwiran ko po ay hindi ako pwedeng uminom ng alak sapagkat pagkatapos na mag-inuman ay walang mag-iimis. Kaya ako po ay taga-imis para hindi po kami pagalitan ng paring nagbabantay sa amin.
Pagkaraan po ng Theology 2, ako ay nag-spirituality formation. Kahit po ako ay nasa seminaryo, ako po ay napaibig sa isang dalagang babae. At pagkaraan po ng ilang buwan naman ay ako'y sinagot na mahal din daw niya ako. Kaya lang po, nung minsan dalawin ko sa boarding house, yung mga kasamahan at saka ay tinatanong, sino daw ang naghatid sa kanya pauwi galing sa school? Kaya't nalaman ko po na may ibang nanliligaw. At naging prinsipyo ko po na kung ako'y mapaibig sa babae at malaman kong may ibang manliligaw, ako po ay umaayaw. Dahil ang pasya sa pagmamahalan ay mahalaga. Ang pasya na maging matuwid sa pag-iibigan ay mahalaga. Kaya't nang ako po yung naging pari, yan po ang hamon sa akin. Magpasya lagi na lumakad sa katwiran. At ang hamon po sa atin ay hindi lamang magpasyang lumakad tayo sa katwiran, mas matindi po ang hamon sa huling salita. Pasyang lumakad sa katwiran ay patatagin. At malinaw po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo. Marami ang tumatahak sa maluwang na daanan. At ang hamon po niya sa atin ay magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat ang maluwang na daanan ay kadalasang humahantong sa kapahamakan. Totoo nga pong mahirap. Lumakad sa matuwid na daan, lumakad sa matuwid na buhay. Subalit ang sinasabi ni Jesus na kanyang utos, pagsikapan ninyo. Kaya't kung pagsisikapan po, totoong sa una ay mahirap. At kahit na sinasabi ng iba, sa simula lamang mahirap, pagtagal ng pagtagal, pahirap ng pahirap. Pero kung ito'y paanyaya po ng Panginoong Hesus na pumasok sa pintuan ng kaligtasan, pumasok sa daan ng kabutihan at kabanalan, ito po'y mapangyayari sa kanyang tulong at biyaya. Kaya nga po pinalalakas natin ang ating pananampalataya. Tayo ay kumukuha ng inspirasyon sa ating mahal na patrong San Juan Bautista na nagturo sa mga taong makasalanan, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tambakan ninyo ang mga lubak, patagin ang mga burol. Sapagkat kung tutuwirin ang mga landas, tatambakan ang mga lubak, papantayin ang mga burol, ang tao'y makalalakad ng maayos. At makakarating sa maayos na patutunguhan ang kaharian ng Diyos. Kaya't hingin natin ang panalangin ng ating mahal na patron, San Juan Bautista, na sana kahit walang guhit ang kalsada, ay tuwid pa rin ang paglakad. Hingin natin na sa biyaya ng Diyos, na tayo'y manatiling tapat sa Diyos. Sapagkat kung
Hindi matibay ang ating pananampalataya, katulad ng unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Ang puso natin, ang buhay natin, ay sasandig lamang sa mga Diyos-Diyusan at hindi sa tunay na Diyos. Sa halip, kung tayo'y magsasama-sama, kung tayo'y magkakaisa, katulad ng ating pinagsisikapang pagtugon sa hamon ng ating dating Santo Papa Francisco, na tayo'y maging sinodal na simbahan. Kaya nga ang ating pagiging sinodal na simbahan ay ating ipinahahayag ngayon sa ating pakikisa sa ating parokya, sa gagawin nating pagproprosesyon ng lahat ng patron na ating pinipintakasi sa bawat pamayanan. Tayo po rin sana ay sama-samang mamimiesta bukas. Kung may pagkain ay kakain, kung may inumin ay iinom, kung wala na po'y magkwentuhan na lamang at magbahagi na ng karanasan sa piyestang kinulang sa handaan. Sana po'y bigyan tayo ng magandang panahon para sa ating pagdiriwang. Muli, pagdasal natin sa ating patron, Juan Bautista, ihatid mo kami sa Panginoon. Sa pagpasiyang lumakad sa katwiran ay patatagin. Hindi ko naman po sinabing nang ako ay bata pa, ako ay malakas at ako'y matatag. Subalit sa aking pagdagdag ng mga taon, simula sa pagkabata hanggang sa ako'y tumanda, ay pinagsikapan ko ding lumakad ng matuwid, lumakad sa katwiran, at magpasyang manatili sa pag-aakay ng Diyos na aking inaasahan, na kahit ako'y maraming kakulangan at mga kahinaan, ang kalakasan ay mananatili pa ring biyaya ng Diyos, sapagkat kailan may hindi nagpabaya ang Diyos. Ako'y naging pari na ang baon ay ang pagtitiwala sa pagmamahal ng Diyos para sa akin. At madami din pong mga pagkakataon na gustong iwanan din ang katwiran, ang matuwid na buhay. Subalit ang laging paalala para sa akin, katulad ng sinabi nung ako'y nagdiwang ng ika-25 taon ng anibersaryo sa pagkapari, ako'y magiging pari magpakailanman sa tulong at biyaya ng Panginoong Hesus, sa tulong at panalangin ng mahal na Birheng Maria. Tayo pong lahat ay pari, tayong lahat ay hari, tayong lahat ay propeta, sapagkat tayo'y bininyagan sa ngalan ng Panginoon para tumahak sa isang matuwid na landas na ating pinaninindigang pagpasyahan at patatagin para sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay isang patuloy na paglalakbay sa landas ng katwiran at katotohanan. Sa gitna ng mga tukso at hamon ng buhay, tinatawagan tayong maging matatag sa ating pasiyang sundin ang kalooban ng Diyos. Buong pananampalataya nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan at sa bawat panalangin ating sabihin, Panginoon, patatagin mo ang aming pasiyang lumakad sa katwiran.
Panginoon, patatagin mo ang aming pasyang lumakad sa katuwiran. Para sa simbahan, naway patuloy nitong gabayan ang mga mananampalataya sa pagsunod sa katotohanan at sa matuwid na pamumuhay ayon sa mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pasyang lumakad sa katuwiran. Para sa mga pinuno ng ating bansa at pamayanan, naway manaig ang kanilang mga pagpapasya, ang katapatan, katarungan at malasakit para sa kabutihang panglahat. Manalangin tayo, Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pasyang lumakad sa katuwiran. Para sa mga kabataan, naway magkaroon sila ng lakas ng loob na piliin ang tama at mabuti sa kabila ng impluensyang maaaring maglayo sa kanila sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pasyang lumakad sa katuwiran. Para sa mga taong nahihirapang gumawa ng matuwid na pasiya dahil sa takot, kahinaan o tukso, naway pagkalooban sila ng Diyos ng karunungan at katatagan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pasyang lumakad sa katuwiran. Para sa ating lahat na nagtitipon sa banal na pagdiriwang na ito, naway maging tapat tayo sa ating pasiyang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at maging saksi ng katuwiran ng ating komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pasyang lumakad sa katuwiran. Tahimik po nating ipabot sa Diyos ang iba pa nating mga pansarili at pampamilyang mga pangangailangan at kahilingan. Muli isama po natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga nagpapasalamat sa banal na misang ito. Ang mga natatanging kahilingan ay pagkaloob para sa umihiling nito. Ang mga kaluluwa ng mga kapatid nating namatay na ay mamayapa sa piling ng Diyos sa kalangitan. Ama naming mapagmahal, ikaw ang bukal ng katotohanan at katwiran. Patatagin mo ang aming pananampalataya at bigyan mo kami ng tapang na laging piliin ang tama at mabuti. Naway maging matatag kami sa aming paglalakad kasama mo at maging mga saksi ng iyong katotohanan sa mundo. Hinihiling po namin ito sa iyo, Ama, sa ngalan na rin ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanabangan at ng buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Ngayon kami nagpupurit nagpapasalamat sa nalalapit na pagsapit ng kapistahan ng mahal na patrong San Juan Bautista. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya iyong itinangi at sa ligaya ng marami, siya ay naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta ay siya lamang ang naghayag. Narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo.
ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang esposong si San Jose, kaysa ng mga apostol at mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal, kasama ang mahal na patrong San Juan Bautista, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leo, ang aming obispo at tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang magkakapatid sa isang Ama, sama-sama't lakas loob po nating ipahayag sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kami ng aming kakanin sa araw-araw,
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Bumati po tayo at magbibigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kasalanan ng mundo, Kordero ng Diyos, maawa po kayo sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Kordero ng Diyos, maawa po kayo Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makisalo at tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan.
Atin pong pasalamatan ang sponsors para sa misang ito. Mangyari pong tumayo kapag kayo ay tinawag. PWPNAP. CWL. EMHC. Pampasco. Lipin ni David, Zone 1. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating misa. Para po bukas, sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, narito po ang ating mga misa. Sa ganap ng ka-6 at kalahati ng umaga, ang unang misa. Ang mamamahala po, Papasko, Pafingko, CWL at lahat ng nais mag-alay. Ang aawit po, Agnus Dei Choir. Ang ikalawang misa po sa ganap na 8 ng umaga. Ang mamamahala po ay B13, SJBP Greeters, PWPNAP, Sangguniang Barangay ng Bayanan, Batuhan, Zone 1 at Zone 2 at lahat ng nais magalay. Ang aawit po, El Shaddai Choir. Pasalamatan po natin mga naglinis ng simbahan, naghanda na ating kailangan, ang mga naglingkod sa banal na misang ito, mga nagbigay at nag-ayos ng dekorasyon. Bilang pasasalamat, palakpakan po natin sila. Pasalamatan din po natin ang lahat na nagsikap na makapunta dito sa simbahan para makadalo ng banal na misang ito. Bilang pasasalamat, palakpakan po ang lahat ng naririto. So inaanyayahan po na bukas ay dumalo sa 2 misa, alinman sa 2 misa, kayo po ay mamiesta. Ano po? Kahit simpleng pagkain na inihanda para pagsalusaluhan natin, ay tayo ay magsasalusalo at magdiriwang. Ano po? So ipagdasal natin ang kaayusan at kaligtasan ng prosesyon na gagawin sa hapong ito sa karangalan ng mahal na patrong San Juan Bautista, kasama ang mga patron ng mga pamayanan. Sa pagkakataong pong ito ay ipinaabot ko kasama ang Paris Council para sa inyong pakikiisa sa paglalakbay ng mahal na patrong San Juan Bautista sa bawat pamayanan at sa inyong pagparito para sa prosesyon. Ano po? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-alis ng aming mga kasalanan. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At naway pagpalain po kayo kasama ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang ikasyam na Misa Nobena para sa paghanda natin sa pagsapit ng kapistahan ni San Juan Bautista ay ating naihain na humayo po tayo, lagi po nating tataglayin ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan ng Panginoon.